Hoy, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Ito, balik tayo dito sa usapin ng budget ng Office of the Vice President ni Inday Sara Duterte kasi siya mismo hindi niya maipagtanggol yung budget na yan. Nakahanap ng mga kakampi, ka-coffee, ha. Biruin mo, ha, nakahanap yan ng kakampi dyan sa Senado sa katauhan po ni Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Kaya ngayon nababash itong si Joel Villanueva Kasi ano ito kaalyado to ni Pinoy, galit na galit to sa mga Duterte noon, ha, pero ngayon handa niyang ipagtanggol itong 2 bilyon na budget na hinihingi ng Office of the Vice President na mismo ang Vice Presidente ay hindi niya maipagtanggol ang hinihingi niyang budget. Pero si Joel Villanueva, sige, mamaya pag-usapan natin yan. Yan, nasa headline, ka-coffee, yan, si Joel Villanueva. At alam mo kung ano ang caption? Enabler kasi bitter. Joel Villanueva draws flack for backing Sara Duterte in budget tussle. Nababa siya dyan. Kasi bakit noon? Galit na galit ka sa mga Duterte. Tapos ngayon, ito na. Ipagtatanggol mo itong budget na hindi naman reasonable. At kine-question nila yung pagkakat ng pondo ng House of Representatives dito sa OVP. Ito rin si Jinggoy Estrada, ka-coffee. Nasa headline din yan. Ang sinasabi dito ni Jinggoy Estrada, deserve magkaroon ng 2 billion pesos. Sara Duterte finds ally in Jinggoy. Sige, dito muna tayo kay Joel Villanueva. Kasi aakyat na yan sa House sa Senado Mamaya-maya pag-uusapan na naman yan, ka-coffee. Itong budget na ito ng Office of the Vice President bago umakyat ng plenary, no. Enabler kasi bitter, sabi po ng headline ng Politico. Joel Villanueva draws flack for backing Sara Duterte in budget tussle. Ka-coffee, kung ikaw isang government agency, no, nangihingi ka ng budget, kinakailangan mong makahanap ng sponsor. Parehas yan sa House of Representatives at sa Senado. Kailangan mong makakuha ng sponsor. Ibig sabihin, siya yung magja-justify ng hinihingi mong budget. Sa plenary kasi, kapag sinabi mong plenary, didinggin na yung budget mo, di ba? Sa kabuuhan na yan, nandiyan yung mga mambabatas. Hindi na yung head of agency ang magde-defend sa kanyang budget. Usually, pero may times din naman na yung head of agency ang nagde-defend ng kanyang budget. Pero usually, yung sponsor na ng budget mo, na hinihingi mong budget, ang nagde-defend. Kasi plenary yan Kumbaga, miyembro mismo yan ng House of Representatives, halimbawa, at ng Senado. So, lahat ng tanong ng mga mambabatas, hindi mo na ibabato doon sa head of agency, kundi doon sa sponsor na. Sa House of Representatives, may sponsor na dito, si Sara Duterte, si Adjong yan, ka-coffee. Yan ang magtatanggol na sa kanyang budget. Noon, si Stella Kimbo yan. Diba? Ngayon na magkaaway na sila. Kasi syempre, siguro, na-realize din ni Stella Kimbo na parang hindi reasonable naman yung paggastos ng 125 million in a matter of 11 days. O, dito tayo sa Senado. Several netizens have expressed disappointment at Senator Joel Villanueva for seemingly acting as an enabler of Vice President Sara Duterte as the House of Representatives digs deeper on her use of public funds. Matagal na naman yan, hindi magkasundo itong Senado at itong HOR. Pasensya na iba yung direction ng House of Representatives Gusto nila busisiin kung paano gumastos si Inday, paano niya ginagastos yung pera, and I think sinusuportahan sila ng Commission on Audit. Nagkakasundo ang mga pahayag ng COA at ng House of Representatives. Hindi ko alam dito sa Senado o kung paano ito re-remedyohan ni Senator Joel Villanueva. On September 13, Villanueva said he is against the House of Representatives House Appropriations Panel's recommendation to slash the Office of the President's 2 billion budget proposal for 2025 to 733 million. Ang mangyayari kasi dyan, ka-coffee, no? Meron ng bersyon ng House of Representatives. Meron na ring bersyon. Halimbawa, may bersyon ng Senado. Mag-meet yan, yung tinatawag nating bicameral. Diyan sa bicam, ka-coffee, may mga representatives yan from HOR, may representative from Senado. Diyan na nangyayari yung insertion na sinasabi natin. Halimbawa, ang isang agency, medyo nakumbinsi nila. Ang isang mambabatas na dagdagan mo naman kami ng 1 billion. Diba? Pag nakumbinsi niya yan, hindi na alam ng publiko yan dahil hindi na nakapublic yan Unlike sa mga ongoing hearing ngayon, napapanood natin yan sa social media, nasa Facebook yan, nasa YouTube yan. Kapag BICAM na, hindi na siya open sa public, hindi na natin siya nakikita unless may mag-request ng report o ng copy ng minutes, no? So, dyan na nangyayari yung mga insertion. Halimbawa, 733, yung 733 million, yung budget ng Office of the Vice President.
Pagdating ng BICAM, posible yan ka-coffee na maibalik yan sa 2 bilyon na hindi na natin alam, ka-coffee, kasi hindi na naka-broadcast yan eh. Hindi na naka-live yan sa social media. But again, may representative dyan ng House of Representatives at mayroong representative ang Senado. So napagkasunduan nila yan. Yan yung naging problema noon kung inyong matatandaan na itong si Amy Marcos. Pumirma siya doon sa BICAM report nang hindi niya binabasa yung budget. Usually, ganyan kasi ang nangyayari. Sige, bakit daw? Anong gusto ditong sabihin ni Joel Villanueva? At ano yung mga sinasabi ng netizens dito? The committee cited redundant funds and other government agencies as the reason for its plan to cut the OVP's budget, which is reasonable. Tama yung ginawa dito ng HOR kasi yung mga hinihinging budget ni Sara, makukuha mo na doon, makikita mo na yan at dapat nandoon yan sa mga line agencies, sa mga government agencies na mandato talaga nila yan. Halimbawa, yung pagbibigay ng mga ayuda, under yan ng DSWD, yung kanilang mga kabuhayan program, dapat under ng DOLE yan. Yung iba niyang mga programa, dapat nasa Department of Education yan. So yun yung argument ng House of Representatives. Yung mga redundant na hinihingi ng budget ng OVP, ibibigay pa rin natin yan. It's just that, hindi na sa OVP, kundi doon na sa mga appropriate agencies, like DSWD, DepEd, DOLE. Malinaw, ka-coffee, di ba? Pero hindi nagugustuhan ng OVP yan. Ayaw ni Sara yan. Kasi gusto niya may sarili din siya. Grabe. I don't think I will agree with the slashing of the Office of the Vice President's budget by more than half. I have so much respect for OVP. Hanggang ngayon, na mismong COA na nagsasabi, hindi ginastos ng tama yung pera. Sige, Joel Villanueva, tanda ng tao yan. I have so much respect for OVP. Marami ring ginagawa ang OVP. Alam ko rin in the past na di ganoon ang perspective ng tao sa OVP. Nagbago nga eh. Nagbago. Dahil kay Sara. Not a few netizens noted the 180-degree turn in Villanueva's principles from the time he was an ally of late former President Benigno Aquino III. Puro katiwalian ang ginawa ni Sara Duterte. Umayos ka, Joel Villanueva. Nagsabi ako na binoto kita nung kaalyado ka pa ni Pinoy. Sabi po ng isang user sa X o dating Twitter. Itong isang to, sobrang OA sa mga hearings, nagmamagaling pa, ekis ka na sa akin, Joel. Supporter ka rin ng mga kurap, netizen quip. Actually, napapansin ko rin yan, no? Sa mga hearing. Sa plenary nila, nasa mga sessions nila, parang iba yung dating ni Joel Villanueva. Tradition is equal to corruption. No wonder why parehas kayo ni Kibuloy may sariling relihiyon, sabi po ng isa pang user. Walang karapatang maging senador muli ang isang Joel Villanueva, Duterte enabler. Recently, pinagtanggol ni BP Sara and says, I cannot stomach the move to slash OVP's budget by more than half, Villanueva told members of the Senate media, sabi po ng isang netizen. Hindi nagugustuhan niya ka-coffee ng mga netizens itong sinasabi na ito ni Joel Villanueva. Sige, dumako tayo dito kay Jinggoy Estrada naman. Deserve daw kasi ni Inday na magkaroon ng 2 billion budget ha. Yan, nasa headline din po yan ng Politico.com. Medyo dalawa na ka-coffee yung supporters ni Inday dyan sa Senado. Senate President pro tempore Jinggoy Estrada vowed to help Vice President Sara Duterte restore her proposed 2.037 billion budget after a panel in the House of Representatives recommended a reduction of over 1 billion pesos. Paano naman magfa-function ang Office of the Vice President kung tatapyasan mo ang pondo? On my part as a senator, sana i-restore na lang budget ng OVP, Estrada said in a DWIZ interview nitong Sunday lamang po. Sa atin walang problema yan, ka-coffee. Okay yan i-restore. Basta i-justify niya kung saan gagastusin niya. Ang problema hindi. Ikaw ba, Senator Jinggoy, acceptable mo ba yan na ganyan bastusin ni Inday Sara Duterte ang mismong kasamahan mo dyan sa Senado? Tinanong siya ng Senator Risa Ontiveros, at tungkol saan ba itong libro na ito, Ika? Hindi ma-explain. Di ba? Tapos, magagalit kayo. Magtatampo kayo na mai-slash kayo ng budget. Hindi nga may paliwanag yung mismong budget. Tapos, ang sinabi rin naman niya ay forgo, kinemerut sa mga mambabatas na suriin ang budget at i-slash ang dapat i-slash. Ngayon na in-slash. Ngayon, todo tanggol kayo. Ano ba? Ano bang meron dyan? Feeling ko na ninimbang din itong mga senador na ito eh. Kasi ayaw din nilang mawala yung Duterte vote sa kanila. Siyempre, political pa rin yan.
Remember, she is the second highest official of the country. She deserves some respect and dignity. Wala tayong problema dyan. Yes, kailangan niyang irespeto. Pero, on the other hand, kailangan niya rin irespeto ang Kongreso na part ka. Di ba? Senado, House of Representatives. Irespeto niya rin. Mutual yan, ka-coffee. Yes, second highest position siya. Pero, nasan yung respect? Hindi pwedeng one way lang yan. Dapat siya din magpapakita ng respeto sa HOR at ganoon din sa Senado. The House Appropriations Committee / the OVP. Yan, napag-usapan na natin ito kanina. From 2 billion to 733 million. Duterte suffered a budget cut after she accused the House of politicizing the budget process and sparred with lawmakers who criticize or alleged misuse of confidential funds. Ang problema, mismong COA na ang nagsasabi. May mga notice of disallowance, hindi maayos yung paggastos doon sa pondo. Pero ikaw, gusto mo pa rin siya bigyan ng napakalaking pondo. Di ba common sense naman yan eh? Lumalabas na, malinaw na. Si COA na mismo, na sila yung nag-audit nitong paggastos ng Office of the Vice President. Hindi tama yung paggastos ng pera. Yet, gusto mo pa rin siya bigyan ng malaking pera. E di kinonsente mo na yan, Senator. Di ba? Kinonsente mo na yan, hahayaan mo na naman siya gumastos ng napakalaking halaga nang hindi na naman maayos. Buti kung pera ninyo yan. Hindi nyo naman pera yan eh. Pera ng taong bayan yan eh. Di ba? Common sense yan. Oh, si Castro tuloy. Oh, nasisilip tuloy sila ni Castro. Ni Franz Castro, itong si Joel Villanueva. Kasi ang tinitingnan nila yung tradition eh. Long-standing tradition ng courtesy approval daw sa Office of the Vice President. O headline ng Politico, maligo ka muna. Castro tells Joel Villanueva, traditions must end when people's interests are at stake. May punto. House Deputy Minority Leader and ACT Teachers Party List Representative Franz Castro emphasized the need to prioritize transparency and accountability over adherence to traditions and government practices, especially when public interest is at stake. Kasi, yung tradition na yan, yes, ano yan? Sinusunod yan sa House of Representatives and even sa Senado, yung courtesy approval na. Pag budget ng presidente at budget ng vice-presidente, may courtesy approval, naging parte na yan ng tradition. Pero ka-coffee, nang walang anomalya, na walang mga nangyayaring anomalya. Pero kasi dito, hindi mo pwedeng i-insist, tulad ng sinasabi ni Marcoleta, na sundin itong tradition ito sa budget ng OVP kasi nga nagkaroon yan ng question. Kaya hindi mo na pwedeng i-insist yung tradition na yan kasi nagkaroon ng paggamit sa pondo ng mali. At COA mismo ang nagsasabi niyan. Yes, yet gusto mo gawin pa rin yan, sundin pa rin yung tradition na yan, pero mali nga eh, malinaw na mali yung naging paggastos ng OVP. COA mismo ang nagsasabi dyan na may notice nga of disallowance. Tapos i-insist nyo pa rin ang tradition, paano naging tama yan? Castro made a statement after Senator Joel Villanueva criticized the decision of the House Committee on Appropriations to reduce the proposed 2025 budget of the OVP for next year. Hindi mo ito maintindihan si Villanueva at si Jinggoy. Tayo sa reasons. Kung valid yung reason, why not, di ba? Tanggapin natin yung reasons niya kasi justifiable. O maiintindihan mo, oo nga pala, kahit minsan hindi mo kaalyado yan, mag-a-agree ka. Pero ito hindi eh, malinaw eh. May problema eh, tapos ganyan pa rin siya, di ba? Hindi ko alam, pero sa akin yung mga ganitong senator. O sige, anong sa inyo dyan, ka-coffee? Comment ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Alright, kung nasa Facebook po kayo, please like and follow. At nasa YouTube, please click lang po na subscribe at hit the notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. Ako'y magpapaalam muna sa inyo. Maraming salamat sa mga sumama ka-coffee. Ingat po kayo. Nasaan man po kayo panig ng daigdig. Medyo maulan ulit dito sa Pilipinas. Magbaon ng pananggalang sa ulan. Payong, sombrero, kapote at kung ano pa man. Ingat kayo ka-coffee. Bye-bye!